boy, meron natagpo ang kayamanan. Aksidente lang ang pagkatagpo nito, ang pagkadiscovery. Ito ay malapit lamang sa Metro Manila, nasa Zambales. At ang halaga ng kayamanan na ito ay trilyones. At isa ito sa magbabago ng ating bansang Pilipinas. Well, narito ang ulat atin panoorin courtesy ng Sa Iyong Araw. Grabe, trilyon-trilyong kayamanan natuklasan malapit sa Maynila. World's green hydrogen ambitions and where the Philippines can fit into that. Isipin mo ito, isang kayamanang kaya magpaunlad ng buong Pilipinas, biglang natuklasan. At ang nakakabalito, hindi ito ginto. Hindi rin ito langis, pero mas mahalaga pa. Mas malaki ang halaga. Pero teka, totoo ba ito? O isa lang itong ilusyon? Pero bago mo husgahan, pag-isipan mo muna ito. Isang likas na yaman na kaya magbigay ng libu-libong trabaho, magpapapapa ng presyo ng kuryente, at literal na babaguhin ang ekonomiya ng bansa. Alright, so ano nga ba itong hydrogen gas na ito? Well, ang hydrogen ay isa sa mga pinaka-refine na klaseng langis o fuel na makukuha. Ito dapat ay makukuha to sa bottom of the ocean or river na mga malalim. Pero ngayon ay lumilitaw pumapaibabaw sa Zambales, sa isang lugar sa Zambales, hindi lang banggit kung nasaan. Basta bigla na lang daw lumilitaw ito at merong napakarami daw nito. Kaya ayon sa nag-research nito ng mga banyaga, ay trilyones dolyares ang halaga nito at malaki pa na ito ang magiging pinakamalaking mina ng hydrogen gas sa buong mundo ayon sa mga eksperto. At napakaswerte talaga sa termino ni PBBM ay naglabasan ang swerte. Kaya kapag namina ito sa panahon ni PBBM, dahil sa hindi kurakot si PBBM dahil mayaman na yan, maraming ginto. So ibig sabihin, matutupad ang hula sa Pilipinas na magiging sikat na bansa, makapangyarihan at tatawagin the next Tiger of Asia. Napakaganda kapag namina ito, swerte-swerte tayo. Tiba-tiba ang mga Pilipino at mabayaran na ang utang natin lahat. Okay, balik tayo sa balita. Courtesy ng Sa Iyong Araw. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation. Ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap, purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Pwedeng makopya lang daw ito through PDF. Kaya i-subscribe at i-click ang link ng Sa Iyong Araw, ating kaibigan, para magkaroon ng libreng libro. Ang librong ito ay propesiya ni Daniel kung ano ang mangyayari sa ating hinaharap. Alright, so eto, balik tayo sa video. Biglang natagpuan sa isang lugar na hindi mo aakalain. Dikit lang ito sa Maynila, pero gaano nga ba ito kalaki? Ito'y mainit na ibinalita ng Hydrogen Insight, isa itong innovation site na international kung saan sinasabi nilang mahigit sa 800 na tonelada ng natural hydrogen ang kusang lumalabas mula sa lupa taon-taong sa isang lugar sa Zambales. Parang wala lang, di ba? Pero 18 daw na beses itong mas malaki kumpara sa isang 5 milyong toneladang deposito sa Mali, Africa. Isang bansa na matagal nang kilala sa natural hydrogen. Oo mga kaibigan, 18 na beses na mas malaki sa 5 milyong toneladang deposito sa Mali, Africa. Grabe, 5 times na mas malaki pa na deposito kaysa Africa na pangunahing nagmimina nitong hydrogen gas. Ito ang pinakamalinis na klaseng fuel. Wala itong carbon. Walang carbon emission ito. Kaya kapag nagpag-produce tayo nito, ang mga makina ng mga sasakyan ay malinis at lalong tatagal ang buhay. Kaya ito ang tatangkilikin ng lahat. Hindi na yung fossil fuel na nariyan sa Saudi at sa Russia. Kaya ang Pilipinas
ay talagang nakadestino na ito na magiging the Tiger of Tiger of Asia. Asia. Kasi hinuhulaan ng Pilipinas na tayo talaga ang tinatawag na the land of offer. Narito ang lahat sa atin the land of offer. Kaya pilit na inaagaw ng China ang ating kalupaan at karagatan. Kaya sa tulong ng ating Pangulo at sa tulong naman ng may kapal ay wala nang papuntahan pa ito kundi Kusang in the lalabas. future ay magagamit na natin ito at libu-libong mga mamamayang Pilipino ang pwedeng magtrabaho dito. Kaya nagbibigay din siya ng trabaho sa mga walang trabaho kapag may patayo na ang planta o pabrika na mag-extract nito galing sa lupa. Sa may Sambales daw ito kaya napaka ng Sambales, napakaswerte kasi nandiyan lang pala yung hydrogen Hindi na siya i-split kasi ang hydrogen ay galing sa tubig yan Kailangan pa siya ng split machine, yung atom daw i-split para lalabas yung hydrogen. Pero dito sa Pilipinas ang nangyari ay hydrogen na talaga siya. Hindi na kailangan i-process pa. Kaya napakaganda at swerteng-swerte tayo niyan. Sana ay sabi nga sa iyong araw ay sana ay tayo ang mapakinabangan makakuha niyan kasi baka aagawin ng iba. Di ba? Siguro ang tinutukoy sa iyong araw ay baka maagaw nga ng China ang Pilipinas. Lagot tayo diyan. Okay, balik tayo sa video. At gaano ito kalaki? Aabot lamang naman ito ng 90 milyong toneladang deposito dito sa Zambales mismo. Kung sumali nga, ang tagal nilang inaral yun. Pero sa atin, bigla na lang lumitaw ang isa sa pinakamalaking tagong yaman ng bansa. Pero teka, ano nga ba itong natural hydrogen at bakit ito mahalaga? Simple lang, ang hydrogen ang susi sa malinis na enerhiya. Isipin mo kung paano natin ito magagamit sa kuryente, sasakyan at industriya ng walang polusyon. Ang ganitong kayamanan ay hindi basta-basta dahil ang presyo nito sa pandaigdigang merkado ay umaabot kaibigan sa trilyong-trilyong halaga. Oo mga kaibigan, trilyon-trilyon. Pero hindi lang ito haka-haka. Ang Department of Energy ng Pilipinas mismo ang nagsimula ng mag-auction ng exploration rights para sa kumpanyang gustong i-develop ang kayamanang ito. Ibig sabihin, totoo ito kaibigan. Pero gaano nga ba talaga ito kalaki? Pakinggan mo ito, the shocking reveal. Sa Mali, Africa, na ang katumbas ng 5 milyong tonelada ng purong hydrogen ay katumbas daw ito ng 55.6 bilyong cubic meters ng gas, parang 22 milyong Olympic-sized swimming pools. Pero sa Pilipinas mga kaibigan, isipin mo ito, yung 22 milyong hantong sa mahigit 396 milyong Olympic-sized swimming pools ang nakadeposito sa Zambales. Kaya nito mapailaw ang buong Pilipinas ng sobrang daming taon na aabot sa ilang henerasyon. Ang halaga lang naman ito ay pwedeng umabot ng 62.82 trilyong piso. Grabe, bayad ang utang natin dyan. Kasi ang utang natin ay nasa 14 trillion pesos. 62 yan kung taga-ibang bansa ang mag-extract niyan, sabihin natin hati, ay meron tayong 31 trillion. Bayad pa rin ng utang ng Pilipinas at meron pa tayong pundo at meron pang trabaho ang mga tao. Kaya ito'y bigay ng Diyos. Ito'y kayamanan na hindi ginto, pero parang ginto na rin. Katulad ng Saudi Arabia, binibigyan ng Diyos ng langis, ng swerte. Ang mga tao doon ay walang mahirap, di ba? Kung meron mang mahirap, ay meron pa rin pera kasi subsidized by government ang mga tao doon dahil sa langis. Kung yan ang mangyari sa Pilipinas, na ganyan din ang mangyayari, na magkaroon tayo ng mina ng hydrogen, ay wala nang mahirap kasi subsidized ang mahirap Ang mga Pilipino ay mag-hire na, ang lahat ng Pilipino ay meron ng tinatawag na mga house helper. Tayo na yung mag-hire.
Taga-ibang bansa na yung ating mga alila, di ba? Wala, mangyayari na Kaya yun. darating talaga ang panahon. Mhm. Katulad ko, ay napakamalas ko ng nakaraang 2 taon. Mag-umpisa sa COVID hanggang sa bagyo na dumating, yung Odette. Sobrang malas ko. Pero ngayon, sa tulong ng Diyos ay medyo maganda na ang buhay. Kakabawi na. Purihin ng Diyos. Okay, balik tayo sa video. Oo kaibigan, you heard it right. 62.82 trilyong piso. Kung iniisip mo, ang budget natin na 1.6 trillion something ay napakaliit lamang nito at pinag-aawayan pa ito sa ating gobyerno. Pero kung tutuusin, aksidente lamang na nakita ang kayamanang ito na 62.82 trilyong piso sa lugar malapit sa Manila. Isipin mo yun, ang tagong kayamanang mas mahal pa sa langis, biglang lumitaw sa Pilipinas. Pero may problema. Ang tanong ngayon, mapapakinabangan ba ito talaga ng Pilipinas o may ibang bansang susunggab dito bago pa natin maangkin ang sarili nating kayamanan? Isa lang ang sigurado, ito ang pinakamalaking natuklasang kayamanan ng bansa. Pero kung paano ito magagamit, yan ang dapat nating bantayan bago mahulog na lang sa kamay ng iba. Pero naniniwala ako, ang ating Pangulo at ang Department of Energy ay may malaking plano patungkol sa bagay na ito at ipanalangin natin na ang Pilipino mismo, tayo, ang unang makikinabang dito. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Purihin ng Diyos dahil sa napakalaking kayamanan na yan. At yan sa tingin ko kung bakit si Elon Musk Mhm. ay napiling dito titira ng sikreto lang. At sikretong nagpagawa ng mansyon si Elon sa isang magandang isla sa Pilipinas. Hindi dinidisclose, hindi sinasabi kung saan. Sa palagay ko, kung hindi sa Palawan ay sa Siargao. Di ba? Kasi ang Siargao ay malapit siya sa itong deuterium deposit, Hydrogen. ang Siargao Island. Ang Palawan, ganun din. Malapit din sa deuterium. At ito namang tinatawag natin ngayon na hydrogen ay nasa Zambales. Ay kung ganun na dito na talaga si Elon Musk mag-concentrate sa atin, ibig sabihin yung mga yaman na yan ay na-detect na yan ni Elon Musk. At baka si Elon Musk ang makaminan yan kasi richest man in the world eh. Pinakamayaman ngayon na tao si Elon Musk, lalo na ay partner sila ngayon ni Trump. Kaya magawa ni Elon Musk ang anong gustong gawin dahil merong backup na presidente. At hindi lang yan kayang-kaya ni Elon Musk imina ang hydrogen na yan na trilyon pesos ang halaga. Na yan ang magsalba sa Pilipinas sa kahirapan. At lahat ay magiging masaya in the future. Isang kayamanang maaring magpabago sa ekonomiya ng Pilipinas ang biglang natuklasan. Trilyon-trilyong halaga ng natural hydrogen ang nakabaon sa lupa, isang yaman na hindi natin inaasahan. Pero habang ang mundo ay natutok sa kayamanan ito, tayo naman ay dapat tumutok sa tunay na kayamanan na walang katapusan. Ang kayamanang matatagpuan lamang sa ating Panginoon Kristo na masigit pa sa anumang kayamanan sa mundo. Mateo 6 verse 19 to 21. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, na dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may magnanakaw na pumapasok at nagnanakaw. Kundi mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, na do'y walang naninirang tanga o kalawang, at do'y walang magnanakaw na pumapasok at nagnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, Ay naroon din ang naroon inyong ang puso. iyong puso. Maraming salamat sa iyong araw. Napakagandang bersikulo niyan. Wherever your heart is, there is your goal. Wherever your goal is,